Ayan po yung matinding flooding na nangyari sa atin. Grabe ho talaga ang tubig. At maraming lugar sa Metro Manila at sa Luzon ang ganyan na sitwasyon. Maraming lugar dito sa Metro Manila ang naging ilog o dagat. At yung mga highway, EDSA, lahat to na lugar, Top Avenue, Ross Boulevard, at maging yung NLEX at iba pang mga lugar. Ganyan po katindi ang tubig. Ayan yan yung umapaw na Marikina River. Yan po yung nangyari. Umapaw na tubig, ilog na binabagsakan ng mga tubig galing po sa Rizal Province. Especially ang San Mateo, Montalban, Antipolo at iba pa. Kaya po ganyan kalaki ang tubig. Ayan, kita nyo parang dagat na, parang ilog na. Kaya marami mga lugar sa Marikina at iba pa ang nakaranas po ng matinding tubig na pasok. Ayan alam nyo yung Marcos Highway, mataas po yung tulay na yan. Yan po yung Marcos Highway, yung tulay na yan, namamagitan dyan sa Quezon City at Marikina at Rizal. Umabot ang taas po niyan. Pero umabot dyan sa lugar na yan na sa tulay, ang taas ng tubig. Ganyan pong katindi. At dahil dyan, kaya ko ito pinapakita, dahil dyan po, nagpalabas kaagad ng 2.8 billion pesos si Pangulong Marcos na mabilis na galawan matapos nga po itong matinding pagbaha. Inisal pa lang yan para matulungan po at maisalba ang kababayan nating mga binaha. At maliban po dito, ang Department of Finance ay naglalaan kaagad ng $500 million. Ibig sabihin, may pondo ang Department of Finance, National Government, under Secretary Rap Recto na pwede raw gamitin yan emergency. Kasi nga ho, napakatindi nitong idinulot na malakas na pag-ulan, tubig baha ng bagyong si Karina. Okay, super typhoon. Nasa sipilang tayo. Alam naman po natin na itong taong ito at panahong ito ang matinding kalamidad. Meron tayong average na 20 typhoon every year. At alphabetical yan. Ngayon, nasa Karina pa lang tayo. So, Karina, nag-uumpisa pa lang ang tag-ulan. Kaya itong billion-billion, alam nyo yung $500 million, abay, malaki-laking pera yan kumpara sa peso. Billion-billion yan. At least, ang magandang balita, ang gobyerno under President Marcos may inihahandang pondo na. At yan naman ang laging sinasabi ng Pangulo. Huwag na nating hintayin ang kalamidad bago tayong maghanda. Dapat malayo pa yung kalamidad, bagyo katulad nito, ay may pondo na, may nakahanda ng pagkain at iba pa. Maliban po dyan, hindi lang po ang flooding ang inaabangan natin. Yung mga, halimbawa, volcano eruption, o gaman sana may mga earthquake pa. So lahat ng kalamidad, hinaharap po ito ni Pangulong Marcos. At yan ang maganda. O kahit na pagod, walang weekend, walang holiday, kahit anong kalamidad, nandyan ang ating Pangulo. Yan ang importanteng nakikita natin. Kaya kayo, mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad, i-share po ninyo, i-like po ninyo itong mga video tinatapik natin. Ito'y bahagi ng ating malasakit at pagtulong sa ating pamahalaan under President Marcos at sa mga mamamayang Pilipino. Huwag tayong sumali doon sa mga makapili, makasarili at political interest na galawan. Okay? Any comment, reaction? Sunod na pag-usapan natin, eto na. Nung una, ayoko maniwala. Ito, naniwala na ako. Naniwala na po ako na si Vice President Sara Duterte na ini-appoint ang sarili bilang designated survivor na patunayan. Totoo pala yun. Alam bakit? Wala siya sa SONA. Mabutit walang nangyari sa SONA. Naging matahimik at tagumpay ang SONA. Wala rin siya sa bagyo. Wala rin din sa panahon ng bagyo. So survivor talaga siya. Kasi during flooding, ang Metro Manila at Luzon, lumipad siya papunta ng Germany at magbabakasyon daw. So talagang survivor siya. Kaya pala niya ini-appoint na designated survivor siya. Na kanya pang kinakantsawan yung mali daw ang interpretation at mali ang paniniwala. Ngayon, naniniwala na ako. Survivor talaga siya. Kung ano man ang nangyari doon sa mabuhit wala sa Kongreso, survivor siya dahil wala siya ron. Hindi siya nagpunta ron. Sa SONA ng Pangulo, napakahalaga ng SONA ng Pangulo at siya ay Vice President. Hindi talaga nagpunta dahil siya daw ay survivor. Designated survivor. Kung ano man ang gustong palabasin, bahala na siya. Ngayon, pangalawang issue na magkasunod na araw,
24 hours lang pagitan ng SONA at super typhoon at matinding pagbaha dulot ng bagyong si Karina, lumipad siya papunta ng Europe. Yun, survivor talaga siya. Nandun siya sa summer na bansa, mainit na panahon. Pero ang iniwan niyang Pilipinas, ang Pilipinas ay lubog sa baha, kaya survivor siya sa typhoon. Bahala na kayo kung anong ibig sabihin niyan. Yan po yung aking sariling opinion, interpretation, at analysis. Naniniwala na ako, designated survivor siya. At ang naglagay sa kanya, siya mismo. Kaya pala, yung pala may plano siyang umalis ng bansa. Kasi ang pagbibiyahe, hindi naman overnight decision yan eh. Planado yan. So, planado siya. Nagplano siya na maging designated survivor at yung pala ang ibig sabihin. Pati bagyo, tinakasan niya. Pati pagbaha, ang Metro Manila at Luzon, iniwan ng isang Vice President ng Republika. Ayun yun. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Samantala, inutusan na po ni Pangulong Marcos Jr. lahat ng ahensya from barangay to national government official at mga departamento ng pamahalaan na kumilos, gumalaw, isalba, tulungan ang mga binagyo, binaha. Kahit papaalis na o wala na ang ulan, pero kailangan tulungan ang mga nasiraan ng bahay, nasirang kalye, nasirang tulay, nawala ng appliances, na nagugutom, nasa evacuation center, lahat yan pinatutulungan ni Pangulong Marcos. Inutusan ng lahat ng departamento, DSWD, Department of Transportation, Department of Public Works, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, Police at Militar. Lahat po ay pinakikilos ng Pangulo. Yan ang command ng ating Pangulo as Commander-in-Chief. Galaw! Walang holiday. Although holiday sa ibang government office o mga hindi involved sa pagtulong sa kalamidad. Pero ang mga opisina at opisyal ng gobyerno, Office of the President, ay pinagagalaw ng Pangulo. Bawal ang tamad. Bawal ang paisi-isi. Lahat harapin. Bawat region, bawat city, bawat munisipyo, bawat lugar. Walang local at national na pinag-uusapan dito na ito sa national issue. Ito sa local. Hindi. Ang gusto ng Pangulo, lahat na nangangailangan ng tulong, pagtulong-tulungan. Kahit na yan ay local problem, kahit yan ay national, lahat paggalawin. Yan ang utos ng ating Pangulo sa lahat ng Department Secretary, sa Militar at Police, pati na rin po ang Metro Manila Mayor, Metro Manila Council, yung Liga ng mga Governor, Liga ng mga Mayor, Munisipyo, City and Municipal Mayor ay inutusan na po ng Pangulo. Yan ang command at yan ang leadership ng ating Pangulo. Hindi nagpapabaya, ginagawa ang lahat. Okay? So kayo po, malaya po kayo makapag-comment, react. Pinakita ko naman kung gaano katindi yung flooding. Isang lugar pa lang yun, Marikina at Marikina River. Yung maraming lugar, naku, nakakapangilabot po talaga. Nasa bubungan ng kanilang mga bahay ang mga tao. Paki-like lang po, subscribe and follow do sa hindi pa. Dito sa ating mga channel, Mike Abe Opinions, at yung isang channel ko pa, MA Pinoy TV. Tulong-tulong tayo.